Na-late nga ako ng bangon at nang nakita ko nga si mama ay naglalaba dito sa labas ng bahay. Mukhang patapos na nga niyan si mama kasi nga nung naabutan ko siya ay nagbabanlaw na. Kaya naman bago kumain, kung may kakainin man ay nag-urong na muna ako dahil nga nakita ko may urongin na naman sa lababo. Dalawa lang pa naman kami ni mama ngayon dito. Yari ako pag nakita niya talaga na may laman na naman yung lababo namin. Ganun pa naman ang mga nanay na kapag pagod na at may nakita pang mga ganyang-ganyang mga urungin o kung ano ang mga dumi sa bahay ay grabe na ang galit. Kaya how to cure, unahan mo na, urungan mo na, gawin mo na lahat ng gagawin mo bago pa makita ng mama mo. Ako pa naman mag-isa dito sa bahay. Naku, ako talaga ang gigisahin nun. Yung may mga urungin na nga madumi pa nga yung sahig tapos wala pang sinaing. Ay naku talaga, yari ka sa mama mo. Syempre hindi natin nahayaan na humantong sa ganon. Kaya naman may pagkukusa naman ako, nagsaing na nga ako. Tinanggal ko nga muna yung kanin namin na muntik masunog dahil yan nga yung kanin namin kagabi. Dahil tanghali na nga yan, adi 3 gatang nga yung sinaing kong bigas. Maya-maya lang, nandito na rin yung kapatid ko galing sa school. Tapos, naglaba pa si mama. Malamang, gutom yun. Huwag mo nang hintayin na sabihin pa na magsaing ka. Dahil nga pagkasabi nun, siguradong may kasunod yun kung ano pa yung mga problema sa'yo. Huwag mo talagang hintayin na magsimula ang pagsalita sa'yo ng mama mo. Dahil hanggang maghapon na yan, hindi na yan titigil. Nakapag-unab na nga ako niya ng bigas at ayan na nga isasalang ko na. May patagilid-tagilid pa. Ganyan din ba kayo magtakal ng tubig kung sakto na ba sa bigas? O ginagamit yung kamay para malaman kung sakto yung bigas at tubig? Naisalang ko na nga yung kaldero at naghilamos nga muna ako dahil hindi pa nga ako nakakapaghilamos. Wala naman ako masyadong ginagamit sa mukha dahil nga sobrang sensitive ng mukha ko kaya hindi rin ako nag-aapapahid ng mga kung ano-ano. Pero mamaya nga pagtapos kong maghilamos ay papakita ko sa inyo kung ano yung sabon na ginagamit ko sa ngayon. Dahil yun nga yung palagay ko medyo hiyang ako dahil nawala nga yung mga malalaki kong tigyawa. Bale 2 months ko na nga pala siyang ginagamit dahil nga sinubukan ko lang naman baka nga hindi effective kapag ginamit ko lang siya ng linggo lang or 1 buwan. Pero dahil mukha namang effective, eto na nga yung gagamitin ko palagi. Take note, sa mukha ko lang talaga to ginagamit. Tapos iba din yung sabon ko sa katawan. Nag-toothbrush nga muna ako bago ko ipakita sa inyo yung isa ko pang ginagamit. Pero bago yun, every after ko nga mag-toothbrush ay naglalagay nga ako nitong petroleum sa labi dahil nga napaka-dry ng aking lips. Anyways, eto nga pala yung isa ko pang ginagamit na sinasabi ko sa inyo, yung facial moisturizer dahil nito ko nga lang siya tinry. Ino-observe ko pa nga yung magiging resulta nito dahil nga kung naghihiyang ka ako sa akin yung sabon na Myra, tinry ko na din kung maghihiyang sa akin tong moisturizer. Nabili ko nga pala to sa Watsons pero hindi ko alam kung meron din sa mga drugstores o mga pharmacies. O sino ka dyan kahit pangit may skincare? O edi after nga niyan fresh look na ulit, tara na't magkape. Kape lang sa umaga ay okay na dahil nagsasampay na nga niyan si mama sa taas at ako ay magkakape muna. Sus, magkakape lang, nagpa-cute pa. Tara na at lutuin ang ulam ngayong tanghali. Eto nga yung bunga ng malunggay na kung tawagin nga dito sa amin ay hagod. Kaya siguro to tinawag na hagod kasi nga hindi naman natin kinakain yung mismong balat. Hinangat-ngat nga lang yun tapos yun nasa loob lang yung lulunukin mo. Basta yun na yun. Basta ang alam ko, masarap to at paborito namin to. Simulan na nating lutuin. Ang una nga ay naghiwa muna dyan si mama ng sibuyas, kamatis at bawang. By the way, nahugasan nga pala ni mama yung kamatis bago niya hiwa-hiwain. At pagkatapos nga mahiwa ng kamatis, sinimulan naman niya yung sibuyas tapos pinitpit lang niya yung bawang. At sinimulan na nga painitin yung kawali at saka namin nilagay yung mantika. Tapos kasunod nun ay yung paggisa ng bawang. Kapag medyo golden brown na, tsaka namin nilagay ni mama yung sibuyas. I mean si mama lang pala. Tapos niya, nilagay na namin yung kamatis. Alam nyo na yan dahil marunong naman kayong maggisa. Tapos imekos-mekos nyo lang yan. Uy, napakabango. After that, nilagay na lang namin ng patis. Tapos konting halo, ilalagay na rin natin yung gulay. Ay, napakasarap na ito, mapapadami ang kain ko. Tapos nilagay namin ng tubig, tsaka namin tinakpan. Hintayin kumulo. Tapos nung kumulo na, nilagay naman namin ngayon ng pampalasa. Tapos takpan ulit natin at pwede na. Ay, ang sarap nito. Wait lang, kakain lang muna ako for the go. Nauna na nga ako kumain kila mama dahil nga gutom na ako. Paborito ko nga kasi itong ulam na ganito. Grabe naman ang pagkahagod. Wait lang muna, kakain lang muna ako dahil kapag ganitong nagugutom na ako, wala munang usap-usap. Ay, ako yung hindi naglaba pero grabe yung gutom. Masarap talaga kumain kapag ganito yung mga ulam. Busog. Syempre pagkatapos ko kumain ay nag-urong na nga muna ulit ako dahil nga nagpababa rin ako ng kinain. Tsaka hello, naglaba yung mama ko. Alam naman siya pa mag-urong nun. Ay, ang kapal mo naman. By the way, happy to share with you na natanggap ko na nga pala yung in-order ko. Meron na tayong phone holder sa pagva-vlog. Sobrang ganda nga nito. Bakit naman ganito seller? Hindi nga detailed yung video ko na to. Kaya nga sa ibang part ko na lang siya i-video. Papakita ko sa inyo. So for now, hanggang dito na lang muna tayo. See you on my next vlog. Mwah!